Good day everyone! Today, ang problem na susolusyonan natin ay ang GCash Authentication Code Expired Problem Solved. Don't worry dahil today, ibibigay ko yung mga solution na pwede nyong i-apply. And sigurado, bago matapos ang video na to, masusolusyonan na ang problem nyo. So, let's start. Ang una sa ating listahan, kailangan siguraduhin nyo na updated ang inyong operating system. Hindi lang dapat yung GCash yung updated. Kailangan pati yung device natin ay updated. So, para makita natin yan, punta lang tayo sa ating settings. And dito, pag nakita nyo na kailangan nyo i-update, i-update nyo lang. But, make sure na naka-turn on yung internet connection nyo. Pero pag updated yan, ibig sabihin okay pa yung ginagamit nyo. Number 2, check natin yung ating internet connection. Minsan kasi kahit okay naman internet connection natin, yung GCash app, mas kailangan niya ng medyo malakas sa internet. Kapag medyo mabagal kasi internet connection nyo, late talaga kayo makaka-receive ng OTP. Yung pangatlo, kailangan natin i-restart yung ating device. Minsan nagahang lang yung system ng ating device. After natin ma-restart, babalik na yan and magiging smooth na yung mga transaction na gagawin natin. Alright, so ito pa yung isang importante na pwede nyong i-check. Kailangan hindi pa fully storage yung device nyo para hindi nahihirapan. Kapag kasi fully storage na, kailangan natin mag-delete ng mga files natin para maging smooth ulit yung ating device. And ito pa yung pinaka-importante na kailangan nyong malaman, gaano nyo na ba katagal ginagamit yung SIM card nyo? Minsan kasi pag sobrang luma na tapos tinatanggal nyo tapos binabalik nyo ulit, nagkakaroon yan ng damage na tinatawag na physical wear na maaaring makaapekto sa connection kaya matagal makatanggap ng messages. Pwede naman kayong mag-direct dun sa may network provider nyo, punta kayo dun sa store, tapos sabihin nyo na baka pwede i-update yung SIM card, maging query kayo. Pero kung hindi naman yung SIM card niyo yung problem, ang gagawin naman natin dito, yung pinaka-last na tayo. Pero bago ko ibigay yung last one, kung interesado kayo sa topic na how to delete PayMaya duplicate account, ang link niya ay nasa comment section. Okay, back to the topic. Itong last natin, kadalasan yung mga gumagamit ng GCash app, hindi sila aware na yung account nila may restrictions, naka-block dahil meron silang nagawang violation. Ngayon, para ma-check nyo yan, kung meron kayo nilagay na email dun sa inyong GCash account, puntahan nyo lang email nyo dahil kadalasan naman, ino-notify kayo ni GCash kung may problem yung account nyo. Or pwede rin naman kayo mag-submit ng ticket. Meron na din tayong complete tutorial niyan para mag-guide kayo. Dahil importante na masolusyonan natin tong account natin. Kapag tinry nyo na lahat ng binigay ko kanina tapos hindi gumana, mas mainam na mag-submit na kayo ng ticket para ma-address agad yung issue nyo at masolusyonan niya ng GCash. Hanggang dito na lang yung video natin for today. Thank you for watching and stay blessed.